Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ipagpatuloy natin ang seryeng pinag-uusapan sa loob ng 13 linggo, Pakainin Mo ang Aking Mga Tupa. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa talakayang ito, at kasama natin si Pastor Nestor Rillioma, ang ating tagapagturo sa Adventist Medical Center at palaging kasama sa programang ito. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti, Pastor. Ikaw ay kukumustahin ko dahil ikaw ang nakakaalam ng mga nasa bukiran, ikaw ang laging kasama ng mga kapatid, at aking ipinapanalangin na sana ay mas ibayo pang kapapala ang ibinibigay ng ating programa at pag-aaral sa kanila. Ako po ay nakakatiyak na ang programa natin ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng patnubay ng ating mahal na Diyos. At nakakatuwang ibalita sa bawat isa na dumarami ang siyang sumusubaybay sa programang ito at nakakatulong lalo't lalo na sa mga tagapagturo ng Sabbath School lesson sa ating mga iglesia. Kaya nga, mga minamahal, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyong mga pananalangin, at ganun din sa pagsubaybay sa programa dito sa Ang Oras ng Pag-aaral. Kaya sa inyo pong lahat, malugod po naming pinaabot ang aming mainit na pagbati at pasasalamat sa inyo. Sa serye pong ito ay mayroon na naman tayong napakagandang pag-uusapan, na ito po ay may kinalaman sa konsepto na ang pagsubok at pagdurusa ay mga bahaging inaasahan sa mga tagasunod ni Kristo. At ito'y dapat tingnan bilang isang oportunidad at pagpapala. Napakahirap yata nito, Pastor, gawin. Kaya nga't pag-usapan natin upang makita natin ang liwanag. Kaya yung titulo ng pag-aaral na ito ay Pagdurusa para kay Kristo. Pero bago tayo pumalaot, atin mo nang hilingan si Pastor Rillioma ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos na ang luklukan ay nasa mga langit, sa sandaling ito ng aming pag-aaral ay hinihiling naming muli na patnubayan kami ng inyong diwang banal. Nawa ang kapangyarihan ng langit ang lumukob sa bawat isa, na kasama naming tumutunghay sa inyong salita at nais maunawaan ang inyong banal na kalooban. Marami pong mga kapatid ang dumaraan sa mga pagsubok, kahirapan at mga pagdurusa. At sa pag-aaral na ito'y nais naming ipahiwatig na kung ito'y para kay Kristo at alang-alang sa pananampalataya, magiging pagpapala ito sa bawat isa na dumaraan sa libis ng kahirapan. Pagpalain po ninyo ang pagtalakay ng inyong salita. Igawad ang pagpapala sa sinumang bumabasa, nakikinig, at aming tinutupad ang mga salitang ito na aming pag-uusapan sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong tingnan ang ating susing talata bilang pambungad sa ating pag-aaral. At ito'y masusumpungan sa 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 21. Tayo, Pastor, ay nasa 2 Pedro na. Sabi po dito ay, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito'y tumalikod sa banal na utos at ibinigay sa kanila. Napakaganda ng talatang ito, Pastor, at nais kong iyong pansinin na sa banal na kasulatan ang aral ay ang kaligtasan ay nawawala. Pastor, yan. Ito ang isa sa mga talata na sumusuporta doon. Ang sabi dito, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Now, pansinin natin, Pastor, ang tatalikod, hindi si Kristo. Hindi yung aral ang tatalikod, kundi yung tao mismo na tumanggap kay Kristo, siya ang tatalikod. Hindi niya ipagpapatuloy ang kanyang paglalakbay na kasama ng ating Panginoong Hesus. Ito yung tinalakay natin nung last week na namumuhay para sa Diyos. Pero hindi siya namumuhay para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. Hihiwalay siya ng landas, kaya nga siya'y mapapariwara at mawawala ang kaligtasan na idinulot ng kamatayan ni Kristo sa kanyang buhay. Yeah, kung minsan naririnig natin kung bakit tumalikod ang isang na bautismuhan at naging kaanib ng iglesia
ay dahil sa hindi nakayanan yung mga pag-uusig Yan. o di kaya yung mga pagdurusang nararanasan at maging kahit na yung mga matatagal na sa pananampalataya. Kaya nga, dito ay tingnan natin kung saan bahagi sa maikling sulat ni Pedro masusumpungan ng tala ng pagdurusa dahil sa pag-uugusig. Ayan, meron tatlong bahagi, Pastor, dun sa 1 Pedro, sa unang aklat ni Pedro, sa kabanatang 2. Okay? Baybayin natin, Pastor. Basahin natin dahil dito natin i-concentrate yung ating tatalakayin sa araw na ito at sa oras na ito. 1 Kapitulo Pedro 2, 18 hanggang 25. Ito yung unang bahagi na perikope, ang tawag natin dito sa pag-aaral ng Biblia, na ang paksa ay ang suffering o ang pagdurusa ng isang mananampalataya. Okay. Dito po sa 1 Pedro 2:18 hanggang 23. 23. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at may hinahon, kundi gayon din sa mababagsik. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala, tinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat tukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti nang siya'y magdusa. Hindi siya nagbanta, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ayan, Pastor, narito ang unang bahagi na makakasumpong ng pagdurusa ay yung si relasyon ng isang mananampalataya doon sa kanyang mga pinaglilingkuran o pinagtatrabahuhan. Ayan. Kung minsan inaabuso, yung unang mga mananampalataya dahil sila ay mga slave o mga alipin, ay mapapansin natin na sila ay hinahampas, siguro ay pinarurusahan pa ng iba higit, hindi pinakakain o kung ano pa man. Ang sabi rito, kung nagtitiis kayo, kagaya kayo ng inyong Panginoon na tinatanggap ninyo ang isang bagay dahil gumagawa kayo ng tama. Ayan. Ang ating Panginoon hindi nagkasala, pero pinarusahan siya at siya ay lumakad sangayon doon sa tamang daan na dapat niyang lakaran, na hindi nagkamali ang ating Panginoong Hesus. Ayan. So, tinitingnan natin dito na ang pagdurusa ay dumarating kahit sa mga gumagawa ng matuwid. Ayan. So, kagaya ng ating tinad. Now, tunghayan natin yung ikalawa dahil didiscusin natin na separately ang mga ito. Kapitulo 3. Ito yung ikalawang tagpo dito sa tala ni Pedro na tinalakay yung pagbabata o paghihirap. Kapitulo 3, ang talata ay 13 hanggang 21. Kapitulo 3, 13 hanggang 21 ng 1 Pedro. Opo. 1 Pedro, Kapitulo 3. Dito po ay binabanggit sa talatang 13 hanggang 21 ay ganito. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay nalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na noon ay mga suwail, nang ang Diyos ay matiyagang naghintay noong mga araw ni Noe,
habang ginagawang daong na noon ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang naligtas magitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na bunhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ayan, dito unulit-ulit yung emphasis na kayo'y magbabata dahil sa katwiran, mapapalad kayo. Yan. So ito yung ikalawang portion ng Pedro na inulit niya yung necessity, yung kahalaga na tayo'y magbata sa pangalan ng katwiran ay tinawag ang mga Kristiyanong ito na mapapalad. Dito sa Kapitulo 4, Pastor, yung ikatlong bahagi, kasi ang tinatanong natin ay saang bahagi ng sulat ni Pedro itong mga pagbabata at paghihirap na bahagi na kanyang idinidiin. Kapitulo 4, ang talata ay 12 hanggang 19. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kung kayo'y nalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito, sapagkat ito'y panahon upang simula ng paghuhukom sa sambahayan ng Diyos, at kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ayan, dito naman, Pastor, ay idiniin na ang pagdurusa ay nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Okay. Ayan. So, yung isa kanina, nagdurusa para sa katwiran, mapapalad. Ito naman, ang emphasis niya, ang nagdurusa ay mga tao na nagbibigay kalwalhatian sa Diyos. Ito yung tatlong portion o bahagi sa aklat ni Pedro na tinutumutukoy doon sa suffering ng mga mananampalataya. So sa makatwid ay itong manunulat na si Pedro ay kanya nang binibigyan tayo ng maaari nating harapin na pagdurusa upang hindi tayo para bang estranghero tungkol sa bagay na ito. Kundi malaman natin na sa hinaharap natin ay meron tayong pagdurusa na maaaring maranasan. Ngayon, alam natin ang lahat ng mga sulat na ito ay mayroong konteksto, mayroong pinagmumulan. Kaya nga, ang tanong ko ay, ano ba yung ugat na dahilan ng pag-uusig at pagdurusa ng mga unang mananampalataya? Ayan, nais kong linawin para sa ating mga taga-subaybay na meron pong mga pagdurusa at mga pag-uusig na state ang dahilan. Ang ibig sabihin, ang estado, ang gobyerno ang nagpapanukala nito. Merong tatlong mga emperor ng Rome ang nag-emphasize nito. Una, ang Emperor Nero. Ang ikalawa, ang Emperor Domitian sa panahon ni Apostol San Juan, at yung isa si Trajan. Now, hindi ito yung mga tinutukoy na persecution dito sa ating lesson, kundi ang persecution na ito, yung mga pagdurusa at mga pigati na nangyayari sa mga unang mananampalataya, ito ay dahilan, kung babasahin natin, Kapitulo 3:9, Pastor. 3:9 ng 1 Pedro. 1 Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Dito po ay sinasabi ganito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ang pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito'y kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Mapapansin ninyo, may mga nang aalipusta sa kanila. May mga tao na dati nilang kasamahan. Ito yung context, Pastor. Mga tao na dati nilang kasama na sila ay nakikipag-inuman, sila ay nakikigawa. Kung babasahin nyo yung unang talata, ay hindi na nila ito ginagawa pa, nakasama ng mga taong iyon. At dahil
siguro ay hindi na sila sumasama sa paglalasing, pagsilbi sa mga Diyos-Diyosan, mga pagtutungayaw at kung ano-ano pa na paglilingkod sa ibang mga Diyos. Galit ang mga taong ito at sila ay inaalipusta at pinag-uusig sila. Ito yung rason kung bakit may pag-uusig ang iglesia. Hindi state religion na kalabang kayo ng estado. Hindi. Kundi kayo hindi ka na dati kang kasama nila na namumuhay na kagaya nila. Na tagay dito paghapon, ikaw ay ganito, ganyan. Gagawin ninyo yung kanilang dating gawin. Ngayon tumigil ka na, ayaw mo nang makisama sa kanila. Kaya ang reaksyon, galit yung mga taong iyon sa mga mananampalataya na naging Kristiyano at ang sinisisi nila yung pagiging Kristiyano mo, bakit hindi ka na nila kasama? Sa makatwid, maliwanag dito sa pinag-uusapan, dito sa mga talang ito, ang pagdurusa na bunga ng pananampalataya ng isang tao. So kaya nararanasan niya yung ganitong mahihigpit na karanasan, yung paglalait, yung pagtuya sa kanya. Kasi may naalala ko, sabi rito. May mga naalala ko yung mga kaibigan ko na na-convert. Pagkatapos na sila'y nabautismuhan, nandoon na yung pagdurusa na kanilang kinaharap mula rin sa sarili nilang pamilya. Yan. It's either ang pamilya o mga kaibigan o mga katrabaho. Ito yung context ng persecution na naranasan dito sa mga larawan na ipinapakita ni Pedro sa kanyang mga sulat. Kaya nga ito yung tinitingnan ko na dapat nating bantayan tayong mga nangangasiwa sa iglesia sapagkat hindi dapat ito bago doon sa mga pumapasok na bagong kaanib ng iglesia. At sa atin, hindi dapat maging bago ito kundi alam natin na daranas sila ng pagdurusa kaya marapat lang na gumawa tayo ng isang programa kung papaano natin sila matutulungan. Ayan, Pastor. Ang gusto ng Diablo, kaya nga pinahihintulutan niyang mangyari ito, ay para bumalik sila doon sa dati nilang lifestyle. Ayan. Pagka itong mga ito na kapatid na pinag-usig at tinutuya at inaalipusta, nakatiis at nakatawid dito sa ganitong karanasan, magiging matibay na mga kapatid ito na pwedeng magbigay ng pampalakas loob doon din sa mga daraan ng ganito. Yan. So, ang pinakamabuti dito sa mga taong ito na makakatulong ay yung kung meron tayong ganito ring karanasan, ipakita natin sa kanila, sabihin natin sa kanila sapagkat makakapagbigay ng lakas ng loob samantalang sila'y dumaraan sa ganitong karanasan. Ngayong nalaman natin kung papaano ang isang Kristiyano pagkatapos na siya'y mabautismuhan ay haharap sa iba't ibang mga pagsubok dahil sa kanyang pananampalataya. Ang isa sa katanungan naman, paano naman siya tutugon sa mga nagdadala ng pagdurusa sa kanila, gayong dahil din sa kanilang pananampalataya? Ayan, Pastor, pagka titignan natin ang konteksto, ay madali yung kumanti. Natural yan eh. Pagka ikaw ay inaalipusta, ay bumanat ka rin. Pero ang payo ni Pedro ay ganito, Pastor. Pansinin natin, 1 Pedro 3, ang talata ay 13 hanggang 16. 1 Pedro 3, 13 hanggang 16. 13 hanggang 16. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala, kundi sa inyong mga puso'y pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo'y nalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Ayan. Napaganda ng kanyang mga payo, Pastor. Unang-unang sabi niya, huwag kayong matakot. Yeah. Ayan. So, pag tayo'y tama, bakit tayo matatakot? Ikalawa, huwag kayong mga gugulo. Naguguluhan na tayo kung minsan, nagpapanik na. Hindi yun ang nais ng Diyos na mangyari. Yun ang gusto ng Diablo na mangyari. Ikatlo, ang sabi rito ay mangaghanda sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa atin ng rason kung bakit ganon. Bakit iniwan na natin yung lumang pagkatao natin at ayaw na nating makisama sa kanila. Yun lang naman ang punto doon eh. Dapat maliwanagan nila. At yung huli ang sabi rito ay yung ating mabubuting gawa, meron dapat consistency
para mapahiya yung mga nangaalipusta sa atin. Nangaalipusta. Hindi yung ngayon mainit ka sa pananampalataya, bukas makikita ka naman kasama ng ibang mga barkada at nakikipag-inuman o ano paman. Hindi. Consistent dapat para hindi mapahiya ang Panginoon at tayo na nagsasabing binago ng kanyang biyaya. Yan. So, ibig sabihin, maging consistent tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Na makita talaga nila yung napakalaking pagbabago natin nang tanggapin natin ng Panginoon. Pero, Pastor, ang pagdurusa ay dumarating hindi lamang sa mga mula sa mga taong nanlalait, kundi maaring sa sitwasyon. May mga pagkakataon nga kung kailan ang isang Kristiyano ay aktibo sa pananampalataya, doon nagkakaroon ng malaking problema na nagiging dahilan ng kanyang pagdurusa. Pagkawala ng mahal sa buhay o pagkakasakit. So, papaano niya tutugunin itong mga ganitong mga karanasan? Ayan, Pastor, titingnan natin at ang laging susi dito ay tignan natin ang ating Panginoong Hesus na siya mismo ay dumaan sa ganito. Ayan. So kung yung ating Panginoon dumaan sa ganito, hindi tayo exempted. Tayo naman daraan din, pero ang mabuting balita, kasama natin siya pag dumaraan tayo sa ganong panahon. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Yan. Yun ang gusto nating isa sa makita ng bawat kapatiran natin at ganoon din ang mga sumusubaybay sa atin. Na kapag tayo dumaranas ng pagdurusa at tayo'y may pananampalataya sa Panginoong Hesus na kine-claim natin yung kanyang pangako na nagsasabing, hindi kita pababayaan, ako'y sasa iyong palagi, yung panahon na dumaranas tayo nito, kasama rin natin siya na dumaranas nito. Yun ang paraan ng Panginoong Hesus. Sabi nga ay, pagka ikaw ay nagtagumpay sa pagsubok na iyong kinahaharap, hindi lang ikaw yung nagtagumpay, kundi kasama mo, Panginoong Hesus, na nagtagumpay. Tama yun. Kaya nga, hindi inalis ng Diyos si Daniel sa yungib ng leon, kundi kanya pang sinamahan. Para noon ay maipakita na mayroong Diyos itong si Daniel na handang tumulong sa panahon ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Ngayon, ito yung sabi ko kanina, parang napakahirap yata ang gawin ng isang Kristiyano. Nabiro mo, nagdurusa ka na, pero yung pagdurusa, tinitingnan mo na isang pagpapala. Ayan. Kasi yung po ang emphasis ng sulat ng banal na kasulatan, lalo na si Pedro, dito sa 1 Pedro 3:14. 1 Pedro 3, talatang 14. Ayan. Sabi dito, ay ganito, subalit magdusa man kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Ayan. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot, ni mabahala. Ayan. Kung kayo'y nagbabata ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. Now, linawin natin. Paano tayo naging mapalad yan? Yung salitang mapalad dito sa banal na kasulatan, Pastor, ay makario sa Griego. Ang ibig sabihin ay happy are ye, or satisfied you are. No, ang ibig sabihin nito ay mapalad, may source tayo ng kaligayahan. Bakit? Kasi hindi tayo nagdurusa dahil tayo'y nagkamali, Pastor. Nagdurusa tayo at nagbabata dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang ating Panginoong Hesus ay nagdusa para sa atin at tayo'y tinubos, may bunga. Naligtas tayo. Pag tayo naman ay nagdusa at nakikita ng karamihan, magdala din sana ito ng kaligtasan at pagkaunawa sa kanila. Kaya lang naumpisahan yung takot. Kasi pansinin ninyo, kung iisipin mo na ikaw ay pumasok sa isang pananampalatayang Adventista, mawawala yung araw na dapat mag-i-enjoy ka, ang araw ng Sabat. Kung ikaw ay businessman, kapag ka araw ng Sabat, iyong isasarado, yung iyong negosyo, na kung bakit yung pa naman yung mabiling panahon, pagka sa business, mawawala yan. Kaya nandoon yung takot. Baka mamaya ako ay mabankrupt. Kaya maghirap ka maghirap dahil wala nang babalik yung mga dating kakasosyo mo at kung ano pa. Yeah. Pero hindi Ang sabi ng Panginoon, subukin. Subukin. Kaya ang ibig sabihin, magtiwala tayo sa Panginoon. Yung Panginoon na nagbigay ng pagpapala, noong hindi ka pa mananampalataya, lalo kanya ngayong pagpapalain. Bakit? Yeah. Ikaw ay anak
kasama sa kanyang sambahayan. At isang dahilan na napansin ko kung bakit tayo humaharap sa mga pagdurusa, kung bakit ka nakakaranas nito, ay ito yung nais ng Diyos na maalis sa atin yung takot sa mga bagay na ito. Kasi kapag hindi ka takot magdusa, ay hindi ka kayang gapiin, hindi ka kayang saktan ni Satanas. Sapagkat alam mo kung paano magtatagumpay sa mga pagdurusa na dumarating sa iyong buhay. Ayan, Pastor, doon sa beatitude ng ating Panginoong Hesus, sa Mateo 5:10, ayan, ibinigay yung promise doon sa mga nagbabata at naghihirap. Kapitulo 5, talatang 10. Mateo Kapitulo 5, talatang 10. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ano ang may pangako, Pastor? May pangako. Kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, dadalahin kita. Dito man maghirap ka, magdahop ka man dito, magkulang ka man ng mga bagay dito, ikaw man ay mamatay, maiwang ka man ng iyong mga minamahal, pero merong langit na inihahanda. Sa iyo, ang ano sabi diyon? Ang langit. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, ito isang pagpapala. Kaya sinasabi natin na ang pagdurusa ay tingnan natin ay isang pagpapala. Una, kapag tayo nakahumarap na sa mga pagdurusa, nawawala yung ating takot at nagkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Panginoon na hindi bago sa atin ng mga pagdurusa. Kaya yung kinatatakutan natin baka pag dumating ang Sunday Law, hindi natin makaya. Yung iniisip natin na hindi na tayo makakabili o anuman. Ito yung maaring mangyari. Pero the moment na mangyari ito, dahil sa mga naranasan mo ng pagdurusa sa buhay mo, nagiging matatag ka na ito ay kayang-kaya mong mapanagumpayanan. At isa sa higit sa lahat na napakaganda rito, kung bakit siya pagpapala, sapagkat sa mga nagdurusa na nagtatagumpay, mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ngayon, paano naman yung mga mali ang ginagawa? Bakit walang merito sa pagdurusa dahil sa mga maling mga gawa? Kung kaanib ng iglesia at nagdusa, dahil mali ang mga ginagawa, inabuso ang sarili, kaya may sakit. Opo. Ayan. O kaya ay, kung minsan ay tumikim ng ganito o ganyan, ay na-aksidente sa kanyang pagdadrive o ano paman. Now, pansinin natin dito sa 1 Pedro 3:17. Dito po sa sinasabi ng talata sa 1 Pedro 3:17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Wow. Ayan, mas mabuti ang magdusa Sa dahil paggawa sa ng paggawa ng kalooban ng Diyos kaysa sa paggawa ng masama. So malinaw dito na kung tayo nagdurusa dahil tayo gumagawa ng masama, walang pagpapala, walang bendisyon na ilalaan ng Diyos para dito. Kaya sa mga kapatid at sa mga kaanib ng iglesia na ating bantayan ang ating mga ginagawa na hindi magdala ito ng kahihiyan sa Panginoon dahil gumagawa tayo ng hindi tama at nakakasira ito sa pangalan ng Ebanghelyo. Yeah. Kaya mas maigi pa na piliin natin ang paggawa ng mabuti kahit tayo nagdurusa kaysa sa nagdurusa tayo tapos mali naman pala ang ginagawa natin. So, kaya ang pagdurusa, hindi lang naman dumarating yan doon sa mga taong gumagawa ng mabuti. Doon din maging sa mga gumagawa ng masama, dumarating din. Kaya, mas maigi pang naroon tayo sa side na gumagawa ng mabuti kahit tayo ay nagdurusa. Ngayon, ano naman ang dapat na pag-uugali ng Kristiyano kapag sila'y nagdurusa para sa kapakanan ng katwiran? Ayan, 1 Pedro 4, talatang 12 hanggang 14, tinugon ito ni Pedro. 1 Pedro 4, 12 hanggang 14. 1 Pedro 4, talatang 12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay na mangyayari sa inyo. Kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalhatian niya ay nahayag.
kung kayo'y nalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ayan, maganda ang mga kadahilanan. Ano raw ang magiging ugali o attitude ng isang Kristiyano kung siya ay nagbabata dahil sa katwiran? Ang sabi rito ay magalak. Magalak. Rejoice. Oho. Ay, mahirap yun eh. Mahirap magalak. Magalak. Kung nawalan ka ng mahal sa buhay, sa pananaw yung Nasunugan ka ng bahay. nasunugan ka ng Okay. bahay. Ang sabi rito ay magalak kayo. Ano pa ang sabi rito? Na meron kayong karamay sa iyong mga kahirap. Meron tayong karamay. Hindi tayo nag-iisa. Ito yung konsolasyon ng isang Kristiyano eh. Ayan. Kaya pagka dumadalaw tayo sa isang kapatid na nakaranas ng mga paghihirap, may sakit at kung ano-ano pa, alam nating matuwid ang kapatid na ito. Ang lagi nating sinasabi, hindi ka nag-iisa kapatid. Kasama ka ng Panginoon. Kasama mo siya sa lahat ng iyong karanasan na dinaraanan. At magbibigay kalwalhatian ito, ang sabi rito, sa pangalan ng ating Diyos. It gives glory to God. Ayan. So, yun ang isa sa pag-uugali ng isang Kristiyano na dapat na makita sa kanya na sa panahon ng pagdurusa, bagamat iniisip nating parang hindi magandang tingnan, ikaw ay tumatawa, natutuwa dahil sa pagdurusa, pero ito yung isang paraan na kung saan ay tingnan natin na ang pagdurusa ay pagpapala. Kasi naalala ko, may pagkakataon na yung aking isa sa mga kakilala, nung siya ay nalaslasan ng bag doon sa monumento, na naubos yung kanyang sweldo, pati pamasahe, ang nangyari, naglakad na lang siya. Subalit pagdating niya doon, nakahiram siya ng pera, pagdating niya doon sa lugar kung saan kami naroon, nakita namin yung kasiyahan niya. Nakala nga namin ay malaki ang sweldo niya, pero sabi niya, nadukutan ako. Pero bakit ka masaya? Ang sagot niya, kapag ka ako'y naging malungkot, dalawang hindi magandang karanasan ang siyang aking mararanasan. Maging masaya na lang ako, makakalimutan ko yung masamang karanasan. Ayan. So, attitude, Pastor. Yung attitude ay pinipili ng tao eh. Kahit masama ang nangyari, magkaroon tayo ng positive na attitude na ano kaya ang panukala ng Diyos? Bakit pinahintulutan niya ang mangyari ang bagay na ito? Pero dapat din nating tandaan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong kaisipan, dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos. So yung kanyang pangako, pinanghahawakan natin. Kasi kung hindi rin natin panghahawakan yung pangako ng Diyos, hindi mo magagawang maging magalak. Na magtiwala. Magtiwala sa Sisisihin Kanya. mo ang Diyos eh. Yung iba ay magsisisihin niya. Ay, ako'y nagtitiwala sa iyo, nagbibigay ako ng ganito, tapos nadukutan ako. Wala na akong tithe, wala na akong offering. Ayan. So, imbis na maging pagpapala at pampalakas, pero yung ganon, nakikita natin nagiging pagpapala dahil yung tao nagkakaroon ng positive na pananaw na ang Diyos kasama niya. Ikalawa, may panukala at may plano ang Diyos na mas maganda para sa Kanya. Yan. Ngayong nakita natin itong ganitong maaring maranasan ng tao ng isang Kristiyano, ano naman ang magiging papel nitong pag-uusig at pagdurusa sa mga huling araw ng dakilang tunggalian? Ayan, maganda yan. Ilalagay natin sa context, Pastor, dahil ang ating iglesia ay pinaniniwalaan nating nasa huling araw na tayo. Dito sa Apokalipsis Kapitulo 12, ang talata ay 17, ito yung larawan ng huling tagpo sa Kapitulo 12 ng pakikipaglaban ng Diablo at ang Kristo at sa kanyang iglesia. Yan. Ito yung huling scene ng paglalaban. Nagsimula ito sa langit at matatapos dito sa lupa bago dumating si Jesus. Kapitulo 17, talatang 12. Apokalipsis 12, talatang 17. Nagalit ang dragon sa babae at tumalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Nagalit ang dragon. Pag nagalit, Pastor, gagawin niya ang lahat para sirain ang babae. Ano ba yung babae? Ang tunay na iglesia. Opo. Ang mga kaanib na nagtitiwala at nasa kanila yung dalawang karakteristik, nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may mga patotoo ni Jesus. Now, ang tanong mo ay, sa huling araw, ito yung picture ng iglesia, mga tao na nagtitiwala sa Diyos, tumutupad ng kanyang mga utos,
at nasa kanila ang patutuo ni Jesus, pag-uusigin sila. Susubukan ng kaaway na sila'y sirain, patayin, i-discourage at sila ay panlupaypayin. Subalit tatayo sila dahil sila'y nagtiwala kay Kristo at sila'y nagagalak na makibahagi doon sa pagdurusa ni Kristo. Kaya nga dididiin itong si Pedro na hindi dapat na maging bago sa atin bilang mga Kristiyano ang pagdurusa. Sapagkat ito ay talagang darating sa atin at ito yung tinatawag nating paghahanda para doon sa malaking pagdurusa na pilit na gagawin itong si Satanas sa huling bahagi ng tunggalian. Ngayon, nakikita natin dito sa ating pag-aaral na niliwanag ni Pedro sa kanyang mga sulat na ang magdusa sa pag-uusig dahil sa pagiging Kristiyano ay pakikibahagi sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero itong pagdurusa, Pastor, ay tinatawag na maapoy na pagdurusa. May mga ganong mga terminolohiya, yung kung paano natin ito ipapaliwanag, yung maapoy na pagdurusa. Ayan, Pastor, magandang, alam nyo, sa lumang tipan, ginamit itong concept na ito. Tingnan natin doon sa aklat ng Job, 23, ang talata ay Gis. Job At meron 23. isang lalaki, alam natin kung paano sinubok ang lalaking ito at dumaan sa mga pagsubok at mga kahirapan. At narito ang kanyang sabi, ginamit niya yung pangungusap na yon. 23 Gis. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Pag ako'y kanyang nasubok, ako'y akong lalabas na purong ginto. Ginto. Napakaganda. Ay, saan ba pinararaan yung ginto, Pastor, Sa para apoy. lumabas yung kanyang pagkadalisay? Lumalabas ito sa apoy. Ayan. So yung concept ng dumadaan ang isang dalisay na metal, kagaya ng ginto, upang matanggal yung karumihan niya. So ang concept dito ay pag dumaraan tayo, nililinis tayo, Pastor. Nililinis yung tayo. fiery trial, yun ang nagtatanggal ng mga dross o yung dumi ng ating karakter at pinalalabas yung linang at kintab ng karakter ni Kristo sa ating mga buhay. Ayan. So, dito napakaganda. Now, idugtong natin yung kay Pedro, 1 Pedro 4:12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa Okay, inyo. sabi rito, huwag kayong mangagtaka. Ayan. Yung iba kasi bigla na lang, bakit ba dumating ito? Nagkakaroon tayo ng mga series of whys. Bakit nangyari ito? Ay dapat maunawaan natin na bawat mananampalataya na ito'y bahagi ng panukala ng Diyos para dalisayin ang ating likas at matulad sa kagaya ng likas ng ating Panginoong Hesus. Kasi kapag ka ang isang ginto ay dinarang sa apoy, yung proseso nito na iintindihan natin, ito'y kikinis ng kikinis, at kapag ka ito'y makinis na, ito ay mahalagang bato. Precious na to. Nagiging expensive yun. Very expensive. At ito yung dinidisplay. Pinapakita. So kaya sa mga nakakakita na mga nasa palibot natin kapag ka tayo ay sinubok at tayo nagtagumpay, makikita nila tayo bilang kahangahangang Kristiyano. At tayo magiging attractive sa kanila na kanilang alamin kung anong pananampalataya mayroon tayo, kung bakit tayo nagtatagumpay. So yun Pastor ang napakahalaga ha. Hindi yung process ang dapat nating maintindihan kung ano yung resulta na nais ng Diyos na mangyari pagkatapos na tayo ay subukan, Pastor. Ito yung idinidiin ng ating leksyon. What comes out after the suffering? Ano ang mangyayari sa atin at resulta niyang sa atin bilang mananampalataya pag dumaan tayo sa ganung mga pagsubok? At ito ay naranasan mismo ni Pedro sa kanyang karanasan. Kaya nga, aminin natin, masama ang pag-uusig. Ngunit, huwag mawala ng pag-asa dahil dito na parabagang hindi ito inaasahan. Tulad ng sinabi ni Pedro. Kaya, ang paraan ng pagharap natin sa mga pagdurusa, yung magpatuloy tayo na sumulong sa pananampalataya. Kasi wala naman, Pastor, gusto na tao na magdusa. Kaya nabanggit ko kasi kanina, ang tingin natin sa pagdurusa ay totoong
masama ito. Pero hindi ito dahilan na tayo ay huminto sa pananampalataya natin, kundi lalo tayong lumago at sumulong sa pananampalataya dahil alam nating lahat ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo sa ating pagdurusa. Sa ikabahagi. Basahin natin yung isang talata dito sa 1 Pedro Kapitulo 5 para suporta nung sinasabi mo, Pastor. Talatang Gs. Ayan. 1 Pedro Kapitulo Gs. 5, talatang Gs. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ayun, napakalinaw. Kay Pedro naroon, magbabatang sandaling panahon. Hindi ka naman magbabata eternal eh. Hindi, dito lang sa buhay na ito, pagka nagkasakit ka, siguro mga ilang taon, mamamatay ka, o kaya ay masunugan ka, mawalan ka ng pera, o kung ano pa man, dumarating yung mga ganito. Hindi naman forever, Pastor. Ito ay panandali ang panahon. Ano ang purpose daw? Ang sabi roon, magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin yung karanasang yon ng pagsubok na dumating sa atin. Meron kasing tingin ng iba na kapag ka ikaw ay nagdurusa, tila ito ay isang paghatol sa iyong na ikaw ay baka may nagawa kang hindi tama. Nagawang hindi maganda. Kaya nga, itatanong natin ngayon, bakit ang tamang pagkaunawa sa paghukom ay mahalaga sa panukala ng Diyos tungkol sa kaligtasan? Ayan, bago ko sagutin yan ay nagkaroon kami ng karanasan at kami na aksidente. Nagtatayo kami ng college doon sa North at kami ay nangangampanya ng estudyante at saka ng pondo para magtayo ng mga building. Ay binangga kami ng ELF papauwi kasama ng aming choir. Namatay ang aking driver. 3 kami na na-hospital dito, dinala rito sa Maynila na serious. Akala nila mamamatay kami. Tapos may mga dumalaw, Pastor. At pagdalaw ay nagbubulungan sila, pero malakas yung dalaw. Alam nyo, pagka itong taong may sakit ay malakas ang pandinig. Ang sabi, siguro kaya sila na aksidente ay may mga kasalanan sila. Ayan. Pastor, nais kong sabihin na pagka tayo dumalaw sa mga ganung mga tao, huwag na kayong magsasalita kung may totoo o hindi. Pero ang punto doon ay yung nga kaya ang dahilan. Kaya tayo yung paghatol kaya yon o pinilit ng dyablo na mangyari yun dahil hini-stop niya yung pag-progress ng gawain ng Panginoon. Ayan. 1 Pedro Kapitulo 4, 17 hanggang 19. 1 Pedro Kapitulo 4, 17 hanggang 19. Ayan. Yung ano ang tunay na relasyon ng paghatol. Hatol kaya yon pagka tayo'y naghirap, namatayan ka, nagkasakit ka, nasunugan ka, natanggal ka sa trabaho dahil ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Panginoon. 17 hanggang 19. Ang sabi po dito sa 1 Pedro 4, 17 hanggang 19, sapagkat ito'y panahon upang simula ng paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ayan. Kung tayo'y gumagawa ng tama, Pastor, at tayo'y daraan dito na hindi tayo nakakagawa ng masama, ay pinagpapala tayo. How much more yung mga tao na sila'y gumagawa ng masama, pero sila'y dadatna ng paghatol ng Diyos na bibigyan ng kawakasan. Ang paghatol ng Diyos ay ibibigay sa mga taong matuwid at hindi matuwid. Tatandaan natin, Pastor. Pero sa matuwid, wala tayong dapat katakutan sapagkat si Kristo ang nasa ating panig. Ayan. Siya ang kasama nating daraan sa apoy kung sa panahon na tayo'y pinag-uusig. Yeah. So, wala tayong dapat katakutan. Napakaganda yung nabanggit ninyo na tayo, bagamat dumaraan sa mga libis ng lilim ng kamatayan, katulad ng sabi ni David, hindi dahil sa nakagawa tayo ng masama kaya tayo hinahatulan, kundi bawat isa sa atin ay hahatulan ng Diyos. Dangan na nga lamang na maaaring ang gumagawa ng mabuti, ang hatol na kanyang tatanggapin ay buhay na walang hanggan. Subalit sa gumagawa ng masama ay kapahamakan. Ngayon, ano ba talaga ang pinagmulan ng pagdurusa?
Ano ang origin ng pagdurusa? Of course, titingnan natin sa Apokalipsis dahil dito yung pasimula, yung unang round sa Kapitulo 12, talatang 9 ng Apokalipsis. At ito'y nagsimula doon sa langit, Pastor. Ayan. Apokalipsis, Kapitulo 12:9. 12, talatang 9. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y tinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ayan, merong kaaway sa malaking tunggalian, merong puwersa na kalaban ng Diyos. At ito ay yung Diablo, si Satanas, ang matandang ahas na dumadaya sa buong sanlibutan. So, nasa kalagitnaan tayo ng malaking tunggalian. So, ang context ng suffering and pain ng mga Kristiyano ay dapat matignan doon sa paglalaban ng masama at ng mabuti. At dito sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 10, Pastor, narito ang pahayag sa ikalawang iglesia na binaybay dito na kumakatawan din sa mga mananampalatayang pinag-uusig. Ang Iglesia Smyrna ay iglesyang pinag-usig. Ayan. Kapitulo 2, talatang 10. Ang sabi po dito ay, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit na ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Pag-uusigin. Sino daw ang maglalagay sa bilangguan? Ang Diablo. Hindi naman yung Diablo ang huhuli sa iyo Pulis. Di ba? Mga sundalo, mga kung ano-ano pa. Pero may Diablo na ang nasa likuran, Pastor, titingnan natin, gusto ng kaaway na tayo ay pahinain sa pananampalataya, hindi tayo magtumibay, kundi manlupaypay. Yun ang gusto niya. Kaya nga, ginagamitan niya ng mga pag-uusig, kahirapan, at mga pigati para hilahin tayo na umatras sa ating paglalakbay Kristiyano. So napakahalagang tingnan natin yung konteksto ng dakilang tunggalian. Kung bakit nararanasan natin ang pagdurusa, ay dahil sa iniisip ng Diablo, kapag tayo dumaranas ng pagdurusa, ay maaring tumiwalag tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yun ang nais niya. Kay Jesus. At tayo ay maniwala sa Kanya na nasa Kanya ang dakilang kapayapaan. Subalit, mga ginigiliw, yung mga sulat ni Pedro ay napakalaki ang maitutulong sa atin. Ayan. Para sa pagdurusang ating hinaharap. At ito ay liwanagin natin, Pastor. Ayan. Ang sulat ni Pedro ay isinulat para sa mga membro ng iglesia na dumaraan sa mga pagsubok at kahirapan. Ayan. Dito sa huling talata ng 1 Pedro 4, maganda yung pahayag dito ni Apostol Pedro na siya mismo ay pinag-usig at namatay na resulta ng pag-uusig ng mga panahong yon doon sa panahon ni Emperor Nero. Talatang 19. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Ayan, ipagkatiwala kanino? Ang kanilang kaluluwa doon sa gumawa na manlalalang. Kanino natin ipagkakatiwala ang ating sarili? Bahala na ang Diyos sa atin, Pastor. Yan. Bagamat hindi tayo naniniwala doon sa concept na bahala na, kundi ating itinatagubili ng ating sarili. Nung ating Panginoong Yesus ay mabayubay doon sa cross, Pastor, bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Ating itatagubili ng ating mga sarili, ang ating sambahayan. Pag dumaraan tayo sa ganitong mga pagsubok at mga kahirapan, pahintulutan natin ang Diyos ang mag-ingat, magsanggalang at humawak sa ating mga buhay dahil alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Kaya nga, isa sa napakahalagang prinsipyo na dapat nating panghawakan, kailangan natin ang pananampalataya sa gitna ng pagdurusa na nararanasan natin upang hindi tayo magawang gapiin ng kaaway ng ating Panginoon. Ngayon, isa sa katanungan na ating bigyang diin, ano ang resulta ng pagsunod sa utos ng Diyos sa mga huling araw? Ayan, ano ang resulta sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Mateo 24, dito sa kapitulo ng mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Mateo 24, 9 at 10.
Mateo 24:9 at 10. Ang sabi po dito sa tala ay ganito: Pagkatapos ay bibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopuot sa isa't isa. Ang tanong ay kaugnayan sa kautusan ng Diyos sa huling araw. Pastor, maraming mga tao ang nagsasabing wala ng mga utos ng Diyos. Pero ang pamantayan ay pag-uusigi ng dyablo yung mga nagsisitupad Sa utos ng ng mga utos ng Diyos. Nakita natin yan kanina doon sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, na galit ang dyablo doon sa mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos. Ito yung mga tao na pag-uusigin sa huling araw. Bakit? Ayaw ng dyablo na ang kautusan ng Diyos ay maipakita dahil ang kautusan ng Diyos, ito yung transcript ng kanyang karakter. Pinapakita nito kung ano ang likas ng Diyos at ito rin ang nagpapakita at nagpapaaninag na tayo'y makasalanan o hindi makasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Napakaliwanag ng mga issue na siyang nabanggit sa ating pag-aaral na kung saan ang mga pagdurusang nararanasan natin bilang mga Kristiyano ay isang paghahanda para sa isang malawakang pagdurusa sa mga huling araw na ating kinaharap. Kung kaya nga't mga ginigiliw naming mga kaibigan, huwag tayong manghihina. Sa panahong dumaranas tayo nito, kundi lalo tayong kumapit sa ating pananampalataya dahil tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Hesus. At ang pagdurusang ito ay magiging para kay Hesus. Yeah. Dahil minsan pa ay si Hesus din naman ay nagdusa para sa ating lahat. Kaya dito po sa ating serye na pinag-usapan, makikita natin na ang mga mambabasa ni Pedro ay pinayuhan na asahan ang mahihigpit na pagsubok upang sila'y masubok. Dahil ang paghatol ay nagsisimula sa sambahayan ng Diyos, na ito'y di dapat maging bago sa atin, manapay magalak tayo katulad ng pagkakasabi kanina dahil tayo'y nakababahagi sa pagdurusa ni Kristo. At lalo nating may talagang buhay natin nang may katapatan sa ating manlalalang at patuloy na gawin kung ano ang tama. Kaya Pastor, sa mga psychologists, pinakikita nila kapag ka tumingin ka sa rosas, huwag mong tingnan yung tinik. Tingnan mo yung bulaklak. Kapag ka tiningnan mo ang pagdurusa, huwag mong tingnan yung hirap, kundi ang tingnan mo, ito'y pagpapala para ikaw ay maging matibay na isang Kristiyano. Mga ginigiliw, napakaganda nitong seryeng ito na sana ang dalangin natin, marami kayong nakuha dito upang tayo'y maging matatag na mga Kristiyano habang hinihintay ang pagparito ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong mga salita na maaaring maging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay habang hinihintay namin ang mapalad na pag-asa. Nawa sana sa mga dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng pagdurusa, maramdaman nila na ang pagdurusa na kanilang nararanasan ay kabahagi ng pagdurusa ng aming Panginoong Hesus. Na kung saan po, Panginoon, magawa nilang maging mananagumpay sapagkat kanilang tinanggap ang inyong pangako na sila inyong sasamahan. Pagpalain niyo ang bawat isa sa kanilang paraan ng pamumuhay na sa mga huling araw na katulad nito, nawa sana'y bigyan niyo kami ng kalakasan, lagi niyo kaming paalalahanan na lagi kaming tutupad sa inyong mga utos upang hindi magwagi ang kaaway sa buhay namin. At ang paghukom na siyang nagpapasimula sa bayan ng Diyos, ito ay maging larawan na kung saan makita sa buhay namin ang Panginoong Hesus upang walang bahid ng kasalanan ang siyang makita sa amin at ang maging hatol namin ay para sa buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo po ang aming pagtatalaga at igawad ang pagpapala sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Natapos na naman ang ating serya ng pag-aaral
Tunay na habang tumatagal ay lalong umiinit at gumaganda ang pag-aaral natin dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Kaya muli po, inaanyayahan namin kayo na patuloy niyo subaybayan ang programang ito at idalangin sa Panginoon ang pagtatagumpay para sa katotohanang naririnig natin sa tuwinang tayo nagpapasahing papawid sa pag-aaral na ito. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.